Yan, dito tayo ngayon mga kaibigan sa probinsya ng Bicol, sa may paanan ng Bulkang Mayon, ang pinakang highlights ng aming probinsya. So dito mga kaibigan sa probinsya ay napakasimple lang yung aming pamumuhay. Ayan. Kung sa Maynila halos hindi ka makakain ng buko dahil sobrang mahal. Halos 50 or 60 pesos ang isang pirasong buko. Pero dito sa probinsya, halos walang halaga. Pipitas ka lang sa puno ng nyog dahil dito, karamihan dito mga kaibigan ay maraming manyog. Ayan, kasi isa sa source of income dito sa aming probinsya ay ang pagkukopra. Kaya kung mapapansin ninyo, maraming puno ng nyog. Kaya kung sa usaping panggata or buko, ay talagang magsasawa ka lang dito sa pagkain. Halos hindi mo maubos yung dalawang buko, lalo na kapag iinumin mo yung sabaw nito. At yung buko, mga kaibigan, talagang bukod sa napakagandang dulot sa ating kalusugan, no? Napakasarap, napakatamis yung kanyang sabaw, lalo na kapag siya ay buko. Kaya nandito kami sa aming bukuhan. Although malapit lang dito guys yung aming bahay ng aking kapatid. So nadalaw si disipulo dito sa lugar na to, na dito ako lumaki. Pero mayroon din kaming lupa bukod dito sa Albay, mayroon din kaming bukod doon sa Camarines Sur, sa bayan ng Lupi. So doon guys, maganda rin yung lugar doon. Katulad din ito, walang pinag-iba. So dito sa probinsya, kung mamumuhay ka lang dito na tahimik, simple at payak na payak, kapag ka masipag ka dito, tiyak hindi ka dito magugutom guys. At very relaxing yung lugar na ito. At kung medyo nai-stress ka, no, tingnan mo lang yung mga alaga mong hayop. Kagaya ng baka na yan guys. Oh. So ngayon guys, mahal ang baka, no? Ang ganyang kalaki ay mga nagre-range na yan ng 50,000 pataas. At dito napakainam mag-alaga ng hayop. So kung gusto mo naman magliwaliw sa mga totoong swimming pool, no? Dito ay urig ang swimming pool. Walang ka-ihi-ihi dito guys, walang kadura-dura dito dahil natural ang swimming pool dito sa amin. Ayun, nakikita nyo guys na tahimik na tubig na yan. Iyan ay medyo may kalaliman talaga yan. Lagpas mga ilang tao yan. So hindi ka po pwedeng lumusong dyan kapag hindi ka talaga marunong lumangoy dahil malalim yan. Mayroong mababaw sa mga hindi marunong lumangoy. Dito ka lang sa gilid na to at hanggang tuhod lang yan. Pwedeng pwede yan doon sa mga hindi marunong lumangoy. Pero dito guys, napakaganda kasi libre, walang entrance fee ang swimming dito. At hindi lang yon, unlimited pa ang pag-swimming dito. Hanggat gusto mo, hanggat kaya ng katawan mo yung lamig ng tubig na ganyan, sige lang, ligo ka lang dyan. At masarap dito magbaon ng mga pagkain, no? Kung maghapon kayo dito, lalo na kapag summer guys, napakaganda dito pag summer. At kung mapapansin ninyo, yung tubig hindi siya madumi, gawa ng galing siya doon sa mga kabundukan. Yung kalahati nito na ilog na ito ay galing sa Bulkang Mayon, yung kalahati naman ay galing doon sa kabilang bundok ng Mount Masaraga. So kaya dito sa lugar namin, malinis talaga dito guys yung tubig, gawa ng bawal na dito guys yung bahay na walang comfort room. Yan ang pinakamaganda. Bawal nang dumumi sa mga ilog. May multa kapag nahuli. Bawal ka lang magpahuli.
At pinipreserve din ng mga tao dito na maging malinis ang tubig, kaya hindi nila ito dinudumihan. Kaya lahat na, required na sa bawat bahay ang mayroong CR o palikuran. So dito guys, kung gusto mong mag-relax, napakagandang lugar ito sa pag-relax. Kung medyo nalulungkot ka, punta ka lang sa magagandang lugar. At ang mga kabuhayan dito guys, katulad ng nakikita nyo, yan ay mga gabi. At iba na ngayon guys, ang variety ng gabi dito. Dahil malahigante na ang mga gabi dito, hindi ako makapaniwala. Dati, nung nagtatanim pa kami, hindi ganyan kalalaki. Pero ngayon, ang lalaki na. At kung mapapansin ninyo yung mga saging, katulad ng mga ganyan na saba, ay talaga namang napakatataba at napakalulusog. Pwede ka rin dito mag-alaga ng mga hayop katulad ng mga manok na yan, at maganda ang kahit ano-ano na lang guys ang makikita mo ditong mga kakaibang mga bulaklak na halos hindi mo pa nakikita sa syudad. Dito marami dito guys, iba-iba. Dito nga lang ay nabubuhay lang sila dyan sa mga tabi-tabi, pero ang gaganda nila kung pagmamasdan mo. Yan guys yung tinatawag na kuwaw dito sa amin. Mumulaklak siya na maganda, pero kahoy siya, lumalaki. Ganyan bulaklak. So mayroon pa dito guys mga makikita tayo, marami pa dito makikita tayo ng mga kakaiba sa ating mga paningin. Marami. Sisilipin lang natin yung ayan guys, o nakikita mo. Ayan guys yung aking kuya. Kung mapapansin niyo guys, senior na yan, no? Lagpas 60 na yan. Pero napakalakas pa. Dahil iba kasi ang kapaligiran dito, sariwa ang hangin, bagamat walang maraming pera ang mga tao, no? Pero napaka-relax yung buhay nila dito. Ayan, bunga na yan, napagtripan ko yan guys, kasi dito daw ang tawag niyan is yung bungaw. Alam nyo guys yung bungaw? Ayan yung lato-lato. Ayan o, parang lato-lato. Kopya na yun. Pero hindi natin alam kung ginakain ba yan. Pero napakaganda naman. Dito nabubuhay lang siyang ganyan o. Hindi naman nila yung pinuputol. Gawa ng maganda naman siyang tingnan. So dito guys sa probinsya, napaka-simple lang ng buhay. Kung mapapansin nyo guys, yan si kuya. Yan ang asawa ng aking kapatid na babae. 80 anyos na yan guys, pero ang lakas niya pa. Hanggang dito na lang pala guys yung aking video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood ng aking video, Disipulo ni Kristo sa Bukid. At nawa lagi pa ninyong panoorin yung iba ko pang video na ipapanood sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin para sa inyo. Marami pong salamat. God bless. Bye-bye.